Ang mga medalya ay simbolo ng tagumpay. Kadalasan ang mga ito ay dinidisplay upang alalahanin ang mga tagumpay na nakamtan at upang pahalagahan yung naka-achieve nito. Pero may mahalagang dapat tandaan. Ang pagkakaroon ng tagumpay sa nakaraan ay hindi garantiya na ang pagsisikap na ginawa noon ay siya pa ring pagsisikap ngayon. O kaya naman ang kakayahang pinakita noon ay hindi nangangahulugang siya pa ring kakayahan ngayon. Ang totoo niyan, kapag hinahangad mo lamang ay yung tagumpay at hindi yung winning attitude, kadalasan kapag nakuha na ang gusto o nakamta na ang target, nagre-relax na at hindi na nagpupursigi pang umangat. Merong kasabihan sa English na, don't rest on your laurels. Ibig sabihin ito ay, to not be complacent with past achievements and to continue striving for further success. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng patuloy na pagpupursige upang maging mas mainam at mas mahusay pa. Hindi ba totoo naman? Minsan kapag nag-excel ng minsan, nagpapabaya na at nawawala ang alab na dating taglay para magtagumpay. Kung ayaw mong maranasan ito, narito ang ilang bagay na pwede nating alalahanin at gawin. Ang sabi sa unang Korinto 9:25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili para makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Makikita natin ang ilang mahalagang sangkap ng paglago dito. Unahin na natin ang disiplina. Ang disiplina ay patuloy na pagpili at paggawa ng tama, madali man ito o mahirap. Feel mo mang gawin ito o hindi. Ang pagdideteriorate ng kakayahan ay kadalasang bunga ng kapabayaan. Ang disiplina ang susi para tuluyang lumago. Pangalawa ay yung pagkakaroon ng mas malalim na motibo sa paggawa ng pinakamainam. Sabi nga, para sa mga bagay na magtatagal, magpakailanman. Kapag ginawa mo lamang para sa iyong sarili ang mga bagay, anytime na tamarin ka o satisfied ka na, iisipin mong okay na. Pero kapag ito ay ginagawa mo upang parangalan ng Diyos, siguradong tuloy-tuloy ang pagpupunyagi kahit natamo na ang pagwawagi. Ang pagpupunyagi ay hindi para sa pansamantalang bagay o dahilan, kundi para ang Diyos ay maparangalan. Kapag kaganyan ang galawan, siguradong ang patuloy na paglago ay mararanasan. Hindi dapat maging hadlang ang mga nakalipas na tagumpay sa patuloy na paglago. Kapag ang karangalan ng Diyos ang nais mo, itong pagpupunyagi ang babago sa lifestyle mo. Yan ang marapat na piliin, kaya magpunyagi kahit minsan ay mahirap gawin at asa ka pa.